O sa'yo, ayun ano. So I was scrolling kaninang maaga po ako nagising, siguro mga mag-aalas 5. Scroll ako dito sa YouTube. Yeah, tapos tawag dito. May napansin po ako, no? Yung mga secular na mga channels, pwede natin sabihin yung mga worldly channels, no? Sobra yung views. Maski ilang araw pa lang, ano, ang dami agad views. Pero yung mga post ng mga born again believers, born again Christians, tungkol kay Jesus and all that, marami rin views pero hindi kasing huge ng views ng mundo. Good morning everyone. Join me as we explore the truth regarding worldly and godly. So, tayo po mga mananampalataya, sineta aside na po tayo. Alam po natin yan. Hindi po tayo taga dito. Kaya kung ang kaisipan mo ay parang magseselos ka, Kristiyano ka tapos nagseselos ka, you're jealous, bakit yung mga vlogs natin, I'm talking to you Christian vloggers out there, kung parang nakakaramdam ka ng jealousy, bakit sila ganun, worldly, taga mundo po sila, tayo mga born again Christians, taga langit tayo. So, hindi karapat dapat tayong ikumpara sa kanila. Nakaaangat tayo nang hindi hamak. We belong to Jesus. Hindi po tayo self-righteous. Sinasabi po natin ito according sa Bible. Sabi ng Bible, if you want to boast about Jesus. Pwede po ba magyabang? Pwede. Ngayon, sino ba yung pagyayabang mo? Si Jesus. Wala po tayong pwedeng ipagyabang bilang tao sapagkat nasa fallen world tayo, pinanganak tayo, may sinful nature tayo, may Adamic nature tayo. Anong pagmamalaki natin? Wala. Katumbas natin dumi ng tao. Mabaho pa tayo sa dumi ng tao dahil sa kasalanan na namana natin kay Eva at kay Adan, na ating mga first mommy and daddy, unfortunately. Pero dahil po sa redemption na ibinigay ng God of gods sa atin, kalain mo, Diyos na makapangyarihan naging tao para mamatay sa krus para sa atin. Kung tutuusin tayo, dapat ang pinutungan ng koronang tinik. Kung tutuusin tayo, dapat yung hinampas. Diba? Tayo dapat yung pinagbubugbog. Tayo dapat ang nagbuhat ng krus. Tayo dapat ang ipinako sa krus. Pero sabi ng God of gods, ako na lang kaysa sila. Ganyan tayo kamahal ng God Almighty Jesus Christ. Kaya sabi ko po sa inyo, if you're a believer tapos parang naaapektuhan ka, bakit mas maraming views yung ganito? Actually, pardon me for that term, iba nga po walang kakwenta-kwenta eh. Walang katsotsoran, no? Walang katorya-torya, and then, yeah, first, kung iiral yung nature ko bilang tao, wow, parang, yeah, makakaramdam ka ng konting jealousy. Pero kung ilalagay mo yung mind mo, sino ka ba kay Kristo Jesus? Ito po, tayo ang mga anak na iniibig ng Diyos Ama dahil sa Diyos Anak. Okay? At tinatakan ng Diyos Espiritu Santo ng seal of ownership. Saan ka pa? 3 persona sa iisang Diyos nasa atin. God of gods nasa atin. Saan ka pa pupunta? Wow! Kaya sabi ko po sa inyo, it's only a matter of knowing who you really are in Christ Jesus. Bawat mananampalataya dapat sabihin natin ito. Okay? 1 Timothy chapter 1 verse 14. And the grace of our Lord Jesus was exceedingly abundant with faith and love which are in Christ Jesus. Yung grace ng Panginoon kay exceedingly abundant with faith in love. Okay. Tayo po mga mananampalataya, we are blessed because of Jesus. Ang mundo, ang mga hindi mananampalataya, akala nila yung blessing na nakuha nila, natanggap nila dahil sa sarili nilang pagsisikap. Alam po ba ninyo dito po sa YouTube, hindi na po ako magbabanggit, pero siguro may napapansin kayo, marami tayong napapanood minsan sa TV na mga nag-umpisa humble sila, pero mga hindi mananampalataya to ha. Tapos na umasenso, tapos makikita mo yumabang, di ba? Normal po sa kanila yun kasi meron silang sinful or Adamic nature. Kaya sabi ko po sa inyo, kung believer ka, grabe ka.
no? Sobrang blessed ka. Hindi mo ikukumpara ang sarili mo sa mundo. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Hindi po pagyayabang yan. Sabi ko nga po sa inyo, if you want to boast, boast about Jesus only. Si Jesus po ang dahilan bakit tayo nag-i-exist, mga kaibigan, mga kapatid ko sa Panginoong Jesucristo. Dahil hinugasan niya yung kasalanan natin, pinagaling lahat ng sakit natin, blessed tayo in everything, in every way. Ako, ilang beses ko po napansin o na-observe sa buhay ko, dumating po doon sa time na, oh Lord, paano na to? Paano yung mga gastusin? Lord, alam po ba ninyo, lahat po ng yun, provide ni Jesus. So, walang dahilan para magduda ako. Kaya kung Kristiyano ka, please lang, huwag mong tignan na maliit ang iyong sarili. Hindi ko sinasabing magyabang ka. Of course not. Wala na po sa nature ng believer ang magyabang. Pero, nasa nature natin ang ipagyabang ang Panginoong Jesus. Sabi ko po sa inyo, nung araw, nung hindi pa tayo mananampalataya, meron tayong kaisipan na kailangan makapag-aral ako, which is hindi masama, maganda po yon. Kailangan makapagtapos ako. Alam po ba ninyo ako, isa po akong tao na binavalue ko ang education. Marami po akong kilalang tao na umasenso sa business, pagkatapos hindi naman nakapag-aral, bumagsak ang kanilang mga business. Then gusto na mag-aral, matanda na sila. Late for them. Diba? Pero kung gusto nila mag-aral, hindi pa rin late. Hindi po ba? Pero ibig ko sabihin, sayang yung panahon. Sayang nag-aral sila. Ako po binavalue ko po ang education. Pero mas binavalue ko, ito po makinig po mabuti, pero mas binavalue ko yung in-educate ka ng Holy Spirit. Paano mangyayari? Okay, paano mangyayari that you will be educated by the Holy Spirit? Sabi ng mundo, experience is the best teacher. Pero sa ating mga Kristiyano, mali yun. The best teacher is the Holy Spirit. Sinabi ni Jesus yan. I will give you the paraclete. Ibig sabihin yung aking kapalit. Pag akyat ko ng langit, no? Ibibigay ko siya sa inyo at hindi niya kayo iiwan. Holy Spirit po yun. So ang best teacher para sa atin ay hindi experience. Ipapahamak ko nga ng experience eh. Pero ang best teacher for us born-again Christians ay Holy Spirit. Pero ako, binavalue ko po ang education. Oo, kasi hindi naman po, titulado po ako. Pero ganun pa man, siguro hindi talaga yun yung way ko, hindi yun yung path ko, kasi ang calling ko talaga is to praise Jesus, to give Him the glory. Ang akin pong role ay tumanggap lang ng biyaya sa mundo ni Jesus. Yun ang role ko. Hindi magpakapagod para mag-work. Bagkus mag-work para sa kingdom ni Jesus. Yun ang aking work. Kaya nandito po tayo ngayon. Matagal na rin po ako sa ministry. Marami na kami napuntahang bansa. Marami na kaming na-evangelize, nabigyan ng mga free Bibles. Iba po doon pera kong sarili. No? Napakain. Marami na po kaming nabigyan ng mga foods na libre. Iba doon pera din po namin sarili. Ambag-ambag po tayo mga believers. Ganyan ang ano natin. It's more mas malaki na yung pleasure natin na magbigay. It's a more blessing to give than to receive. Pero tayo receive. Siyempre pag nag-give ka, magre-receive ka uli kay Jesus na maraming blessings. Ilang beses ko pong napatunayan yan, kaya ako po hindi mo ako maaano sa biyaya. Hindi mo ako masasagi diyan. Ako hindi mo ako pwedeng tatanggalin mo yung mata ko sa biyaya ni Jesus. Hindi mo ako pwedeng takutin na, ay, walang mangyayari. Wala na mangyayari sa buhay mo, ganyan ka na lang. Ay, maski ano sabihin nila sa akin, gano'n. Dahil ilang beses na pag pinatunayan ni Lord, provide niya higit pa sa inaasahan ko. Ephesians 3:20. Oh, di po ba? Ilang beses na pong pinatunayan nung panahon na may COVID, sabi ko, lahat ng yan, lilipas din. Tingnan niyo po ngayon, tapos ng COVID. Nagka-COVID ako, pero tapos na rin. Marami po. Kung ikaw ay nadadown ngayon, ang gawin mo, isipin mo yung mga situations mo dati. Kung paano ka ginet through ni Jesus doon. Yun ang sikreto to live a happy life, fulfilled life. At tandaan natin, Jesus alone is our fulfillment. Wala nang iba. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click mo ang notification bell, share this video, share the wonderful love and grace of the Savior, the Lord Jesus Christ Himself. Thank you, and as always and forever, Jesus truly loves us all.